Ako si Maria at ito ang aking kwento. Nang magkaroon ng oras si Adam ay nakipagkita siya sa mga kaibigan niya. Mabilis na inilayo ni Arnold ang alak kay Adam dahil baka mag-inom na naman ito at malasing. Instead of alcohol, kape ang binigay ni Marco. Hindi naman nagreklamo si Adam at ininom ang kape. Kamustang trabaho mo sa kumpanya ng lolo mo? Itutuloy pa ba natin ang itatayo nating business? Tanong ni Marco. Of course, ituloy pa rin natin. Ayaw niya na bang ituloy? Kunot-no niyang tanong sa mga ito. Hindi naman sa ganon, isa ka sa magiging tagapagmana ng kumpanya ng lolo mo. Ayaw mo bang ituloy ang legacy ng lolo mo? Ibibigay mo na lang ba ang lahat kay Ruel? Ani ni Marco. Napaisip naman si Adam. Kapag ibinigay niya ang kumpanya kay Ruel, siguradong magagalit sa kanyang mga magulang niya. Hindi sa ganon, ayaw ko lang makipag-agawan kay Ruel sa posisyon na CEO. He can be the CEO of the Festejo Corporation pero mananatiling may karapatan ako sa kumpanya. Pwede niyang patakbuhin ang kumpanya na mag-isa habang kumikita pa rin ako kahit walang masyadong ginagawa. Sagot niya. Natawa at napailing na lang si Arnold at Marco dahil sa plano ni Adam. Kung ganun, bakit ka nagpakasal sa isa sa mga anak ni Mr. Hidalgo? Hindi ba't nagpakasal ka sa kanya para makuha mo ang isang vote kapag kinailangan ng mamili ng magiging CEO? Tanong pa ni Marco. Gusto ko na lang na tumigil si mommy sa pangungulit sa akin. We can file a divorce pagkatapos ko siyang matulungan and I can do whatever I want. Napatango-tango naman ang dalawa niyang kaibigan. Paano kung na-fall ka sa kanya? Makikipaghiwalay ka pa ba? Pangasar ni Arnold. Natatawa at napapailing na lang si Adam saka siya sumimsim sa kape niya. She's gorgeous. I admit that, pero bakit ko naman sasayangin ang buhay ko sa isang single mom? I can build my own family someday. Ayaw ko naman na magkaroon ng favoritism sa loob ng pamamahay ko kung si Carmelang makakasama ko habang buhay. Kung sakali mang mahalin ko siya, nagkakaroon kami ng anak. Syempre yung atensyon ko mas maibibigay ko sa tunay kong mga anak. Paano naman ang mga anak ni Carmela? Maybe I can still love them. Pero hindi katulad ng pagmamahal ko sa mga tunay kong anak kaya hanggat maari, hindi kami ni Carmela para sa isa't isa. Kawawang mga bata, mga anak ni Carmela. Honest na sagot ni Adam sa kinuhang mga papeles na nasa harapan niya para mabasa ang mga to. Malapit na nilang simula ng business na itatayo nila. Tapos na sila sa pag-research at pagpaplano kaya sisimula naman nilang pagtatayo nito. But don't give her some mixed signals. Baka malito siya. Akala niya may nararamdaman ka para sa kanya. Pero wala naman pala. Huwag mo siyang lituhin para naman hindi mo siya maiwasang nasasaktan. Seryosong saad ni Marco. Lumitaw naman sa isip ni Adam ang mukha ni Carmela, ang inosentintong mga mata. Ang matamis nitong mga ngiti at ang kahinaan nito. Inaamin niya na papalapit ng loob niya kay Carmela. Siguro marahil naawa siya sa kalagayan nito. Sana lang ay makahanap si Carmela ng lalaking magmamahal sa kanya ng buo, lalo na sa mga anak niya. Gusto pa rin naman ni Adam na magiging masaya si Carmela. Pinag-usapan naman nila tungkol sa business na itatayo nila. Walang nakakaalam ng plano nila kung hindi lang silang magkakaibigan. Tulalang nakatingin si Carmela sa papeles na pinadala sa kanya ng stepmom niya. Hindi nagsisinungaling si Shawnee dahil malinaw ang pirma ni Carmela sa kasulatan. Si Shawnee ang legal guardian ng mga anak niya. Napahilamos na lang siya sa mukha niya saka siya bumuntong hininga. Sa anong paraan niya makukuha ang mga anak niya? Nang matapos siya, ay nagtungo ng police station. Gulat naman siyang tinignan ni Chief Romero. Gusto mong buksan ulit ang kaso? Pagkukumpirma nito. Tumango naman si Carmela kahit na walang naniniwala sa kanya. Alam niya sa sarili niya na totoong nakita niya noong naaksidente sila. Sigurado siyang nakita niyang stepmom niya sa crime scene. Wala na muna sanang makakaalam nito, Chief. Alam ko may dashcam ang sinakyan namin ni Mommy. Alam ko rin na si Tita Shawnee ang nakita ko noon bago ako mawala ng malay. She wants to kill us para maangkin niya na si Daddy. Gusto mo bang imbestigahan ko ang stepmom mo? Alam ba ito ng Daddy mo? Umiling naman si Carmela. Nakikiusap ako, Chief. Walang makakaalam nito. Nag-aalala rin ako kay Daddy. Hindi kasi maganda yung pakaramdam ko sa biglang pagbabago ng katawan niya. Noong nasa mental hospital ako noon, alam kong pinapalitan nila ng gamot ko. Gusto nilang tuluyan ako mabaliw pero nang mapansin kong mas napapadalas ang hallucinations ko. Dahil sa mga gamot na pinapainom nila sa akin,
Palihim kong tinatapon yun at simula noon, hindi na ako nagkakaroon ng hallucinations. Natatakot ako na baka ginagawa si Tita Shoni kay Daddy. She's desperate na makuha ang kumpanya. So please, help me. Nakikiusap na wika ni Carmela. Pinag-isipan pa naman ni Chief Romero kung gagawin niya ba ang gusto ni Carmela. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Kung bubuksan niya ang kaso, sigurado namang mahirapan pa rin sila na patunayan kung sinong suspect dahil wala silang hawak na kahit na anong ebidensya. Please, hinawakan na ni Carmela ang isang kamay ni Chief Romero at nakikiusap at nagmamakaawa na rin ng mga mata niya. Muling napabuntong hininga si Chief Romero. Okay, sige. Ipapabukas ko ulit ang kaso pero huwag ka na masyadong umasa na may mahanap tayong ebidensya laban sa stepmom mo. Sukong sagot ni Chief Romero. Napangiti naman si Carmela saka siya tumango. Nang matapos niyang makausap si Chief Romero ay bumalik niya siya sa kumpanya. Nakasalubong pa niya si Sofia na kunutang noo. Kamusta si Daddy? Is he okay now? Tanong niya. Inirapan naman siya ni Sofia. Bakit ako pang tatanungin mo? Anak ka rin naman niya, hindi ba? Bakit hindi mo nalang bisitahin sa ospital para malaman mo kalagayan niya? Masungit na sagot nito sa kanya saka siya nilampasan si Carmela. Ano bang problema nun? Mahinang usal ni Carmela. Babalik na lang sana siya sa office nila nang makasalubong niya naman si Ruel. May oras ka ba? Kapi tayo, treat ko. Pag-aaya nito, napataas na lang ng kilay ni Carmela. Ano bang problema ng mga tao na sa paligid niya ngayon? She's not going with you. Sabay na napalingon si Carmela at Ruel kay Ada. Napapakamot na lang si Ruel sa batok. Nandito na naman palang overprotective niyang pinsan. What are you doing here? Kunot noong tanong ni Carmela dahil maaga pa para umuwi si Idam. Wala akong ginagawa sa office, kaya napagdesisyonan ko ng puntahan ka dito. Wala kang ginagawa? Let's have a snack outside, pag-aya rin ni Idam. Napapailing na lang si Ruel sa kanya iniwan ng mga to. Sinabi ko naman sa'yo na sabihin mo sa akin kung ginugulo ka pa rin niya. Ani ni Idam na makaalis si Ruel. Hindi niya naman ako ginugulo, inaaya niya lang ako magkape. At sasama ka naman? Nakataas ang kilay na tanong ni Idam. Narinig mo bang pumayag ako? Pagtataray naman ni Carmela. Hinawakan naman na siya ni Idam sa kamay saka to hinila para magmerienda na muna sila habang wala pa silang ginagawa. Hanggat mag-asawa tayong dalawa, ayaw ko makita kang sumasama sa kung kaninong mga lalaki. Naintindihan mo? Dahil hanggat hindi natatapos ang kontrata nating dalawa, akin ka. Wika pa ni Idam. Hindi naman maipaliwanag ni Carmela ang biglang naramdaman ng puso niya na sabihin ni Idam ang salitang akin ka. Halos mataranta si Sofia habang naghahanap siya ng maisusuot niya ngayong gabi. Nilabas niya ng lahat ng mga damit niya sa closet at isa-isa itong tinitingnan sa salamin. Kung bagay ba sa kanya. Hindi ka pa ba tapos dyan? Nababagot na tanong ni Shoni. Dahil kanina pa naghahanap ng maisusuot ang anak niya. Hindi ko alam kung anong isusuot ko. Reklamo niya sa kanyang ina. Napapairap na lang si Shoni dahil napakaraming damit ng anak niya pero wala itong makitang magandang maisusuot. Just use a simple dress o kung saan ka komportable. Nakakahiya naman kay Amor at Leandro kung sila pang maghihintay sa atin. Pagalit ng saad ni Shoni. Kanina pa siya tapos magbihis habang si Sofia ay nahihirapan pa ring maghanap ng maisusuot. Isinarado na ni Shoni ang pintuan. Muling naghanap si Sofia ng maisusuot niya, lalo siyang natataranta dahil sa oras. Nang makahanap na siya ng maisusuot niya ay lumabas na siya. Hinila naman na siya ng kanyang ina na makasakay sa sasakyan. Matagal kong hinintay ang pag-uwi ng mag-asawa dito sa Pilipinas. Kaya nakakahiya kung malilate pa tayo sa dinner. Halos kalaating araw na naghahanap na may susuot mo tapos inabot ka pa hanggang gabi. Naiinis na wika ni Shoni. Gusto ko lang naman na maging komportable, ma'am. Siya nga pala, hindi talaga natin isasama si Daddy sa dinner. Wala siyang kasama sa ospital ngayon. Nandun naman ang mga doktor niya. Sila nang bahala sa daddy mo. Hindi natin pwedeng i-cancel ang dinner na ito kasamang mga magulang ni Ruel. Kung gusto mo maging Mrs. Festejo, si Ruel na lang ang pag-asa mo. Humugot naman ng malalim na buntong hininga si Sofia dahil kinakabahan na siya. Iniisip niya kung alam ba ni Ruel na sila ang makakasama nila ngayon sa dinner. Nang makarating sila sa restaurant ay sinabi na nila kaagad ang reservation nila. Giniyan naman sila kaagad ng waiter sa isang room kung saan sila lang ang tao. Pagpasok nila sa lobby wala pang tao. Wala pa sila, mom. Sa tingin mo ba pupunta sila? Kinakabahan ng tanong ni Sofia. Ang akala nila late na sila pero madadat na nilang wala pang tao sa reservation nila. Maaga pa naman, mas mabuti na yung tayong na maghihintay kaysa sila pang maghihintay.
Naupo na silang dalawa tinintay ang pagdating ng mag-asawang festeho kasama si Ruel. Nilagyan ni Sofia ng alkohol ang mga kamay niya dahil ramdam niyang pamamawis ng mga to. Palagi niya nakakasama si Ruel sa kumpanya. Magbabago bang pakikitungo nito sa kanya kapag nalaman niya na si Sofia ang magiging fiancé niya? Makalipas ang ilang minuto, ay dumating ng mag-asawa. Mabilis na tumayo si Shawnee, sa kanya kinurot si Sofia na tumayo din ito. "Good evening, nice to meet you again, Amor." Nakangiting wika ni Shawnee sa kanya nilahad ang kamay niya na tinanggap naman ni Amor at Leandro. "It's nice to meet you po, Mr. and Mrs. Festejo," magalang na saad ni Sofia. "Ito na bang anak mo?" tanong ni Amor na kinatango ni Shawnee. "Yes, her name is Sofia," sagot niya kaagad. "Mabuti pa'y maupo na muna tayong lahat," ani ni Leandro. Naupo naman sila pero hindi mapakali ang mga mata ni Sofia. Hinahanap niya si Ruel dahil ang akala niya kasama na ito ng mga magulang niya. Napansin naman ni Amor na nakatingin lang sa pintuan si Sofia. "Kung si Ruel ang hinahanap mo, iha, susunod na lang daw siya. Darating din yun, medyo matraffic lang." Tumangot ngumiti na lang si Sofia. Nagsimula naman silang umorder ng mga pagkain nila. "Siya nga pala, kilala niyo na ba si Ruel, ang isa't isa?" tanong ni Leandro kay Sofia. "Yes, they already know each other dahil may project silang dalawang magkasama." Si Shawnee ang sumagot. Ngumingiti na lang si Sofia. "Mabuti naman kung ganon, hindi na kayo mahirapan pa na makilalang isa't isa, lalo na kung araw-araw naman kayo nakikita at nagkakasama," ani ni Amor. Dumating na mga order nila pero hanggang ngayon ay wala pa rin si Ruel. Kinakabahan na si Sofia kung pupunta pa ba si Ruel sa dinner nila. "Anyway, bakit hindi niyo kasama si Marvin? Is he busy?" tanong ni Leandro saka to nagsimulang kumain. "Nasa ospital siya, nagpapagaling pa. Medyo napagod siguro sa trabaho kaya biglang nahilo. Sa susunod na dinner natin, I'll make sure na kasama na natin siya," sagot ni Shawnee. Napatango-tango na lang si Leandro. Makalipas naman ng ilang minuto ay dumating na si Ruel. "I'm sorry, I'm late." Seryoso at blanko niyang saad saka siya naupo sa isang upuan at katapat niya si Sofia. "Mabuti naman at dumating ka na. Akala ko'y hinihintay mo pang maubos namin ang mga pagkain namin. Kilala mo naman palang magiging fiancé mo kaya hindi na kayo mahirapang kilalanin ng isa't isa." Saad ng kanyang ina kaya tinignan ni Ruel ang mga kasama nila sa kwarto. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita niya si Sofia. "What are you doing here?" nagtataka niyang tanong. Hindi naman nasabi sa kanya ng mga magulang niya kung anong pangalan na naghanap ng mga to para ipagkasundo sa kanya. "She's your fiancé. Ang balita ko'y magkasama kayo sa isang project. Hindi ba at mas mabuti yun para mabilis ang inyong makilalang isa't isa?" Sagot sa kanya ng kanyang ina pero hindi na walang pagkakakunot ng mga kilay ni Ruel. Sa dami ng pwedeng mapili ng mga magulang niya, bakit si Sofia pa? Hindi na lang sumagot si Ruel at nagsimula na rin siyang kumain. Nag-uusap naman ng mga magulang nila tungkol sa business. Paminsan-minsan ay tinitingnan ni Sofia si Ruel. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya dito. Kapag titingnan naman siya ni Ruel, ay mabilis siyang nagiiwas ng paningin. "Gusto niyong ikasal kami ni Sofia? Hindi ba't wala pang isang buwan nang maikasal si Carmela?" Blanco at malamig na saad ni Ruel nang simulan ng mga magulang nila na pag-usapan ng tungkol sa kasal. "Who is Carmela?" tanong ng kanyang ina. Napapainom na lang ng tubig si Shawnee. "Sofia's sister, Adam's wife now," diretsong sagot ni Ruel. Napakunot naman ng noo si Amor dahil hindi sinabi ni Shawnee sa kanya na anak din pala ni Marvin Hidalgo ang napangasawa ni Adam. Ang ibig bang sabihin na isa na ring festehong anak ni Mr. Hidalgo? "Is that true, Shawnee?" tanong ni Amor. Napatikim si Shawnee na kunwaring nasasamid. Yeah. Hindi ko na nasabi yon dahil mahalaga pa ba yon? Ang pinag-uusapan natin dito ay ang mga anak natin. Hindi ba at mas mabuti kung iisang pamilya lang tayong lahat? I can help your son to be the CEO of Festejo Corporation. Ako ang may hawak ng shares namin sa kumpanya ng mga festejo kaya bakit pa natin iisipin si Carmela at ang naging kasal nila ni Adam? Hindi ba? Mag-focus na lang tayo sa mga anak natin. Pagpapaliwanag ni Shawnee. Napapataas na lang ng kilay si Amor pero kailangan niya na tanggapin dahil napagkasunduan na nila ang magiging kasal ng mga anak nila. "Excuse me," malamig na saad ni Ruel saka siya tumayo. Sinundan naman siya ng tingin ni Sofia. "Mag-usap tayo," aniya pa kay Sofia sa kanya ito hinila. Nagmamadali namang sumunod si Sofia sa kanya hanggang sa makalabas sila ng restaurant. "You're hurting me. Kung gusto mo ko makausap, pwede mo namang sabihin. Hindi yung hihilahin mo pa ako." Reklamo niya sa kanya hinaplos ang kamay niya na may bakas ng kamay ni Ruel.
What is that? You know about this arranged marriage? Hindi mo nakuha si Adam, kaya ako naman ngayon ang gusto mong pakasalan. Naubusan ka na ba ng lalaki sa buhay, Sofia? Inis na sad ni Ruel. Isang malakas sa sampal naman ang ginawa ni Sofia sa kanya. Kung makapagsalita ka, parang ako lang ang may plano sa kasal na ito. Hindi ka ba nasabihan ng mga magulang mo na pinag-usapan nila ang magiging kasal nating dalawa? This is about business, Ruel, pero kung pagbintangan mo ko para bang pinilit ko mga magulang mo, na ipakasal ka sa akin. Dahil hindi ko nakikita na tungkol lang ito sa business, may dinasad ni Ruel. Na-stress sa nangyayari sa kanya. Kababalik niya lang ng bansa at wala siyang ibang gustong gawin kundi ang ma-impress ang lolo niya para makuha niya ang hinahangad niyang posisyon sa kumpanya. Gusto mong kalabanin si Carmela? Hindi ka naging Mrs. Festejo dahil hindi ikaw ang pinili ni Adam. Tapos ngayon ako naman ang gagamitin mo? Hindi ko kailangan ng pamilya mo para makuha kung gusto ko. Hindi ako katulad ni Adam na gagamit ng iba para lang makuha ang gusto niya. Do you want this marriage? Seryosong tanong ni Ruel. Hindi naman nakasagot si Sofia. Of course, she want this. Sofia, I'm asking you, do you want this? Did you agree with this? Gusto mo bang itali ang sarili mo sa akin? Sa lalaking hindi mo naman mahal. You're not interested in me, right? Sunod-sunod pang tanong ni Ruel. Napayoko si Sofia at kinagat ang pang-ibaba niyang labi. Tila ba gusto nalang bumagsak ng mga luha niya. Ano bang meron sa kanya at palagi na lang siyang inaayawan? Mabilis na nakuha ni Carmela si Adam pero bakit siya? Wala naman siyang kaagaw kay Ruel pero tila ba mahirapan pa siyang kumbinsihin ito na pakasalan siya. Sinusunod ko lang ang gusto ng mga magulang ko. Nang ipagkasundo ako kay Adam, sila rin ang nagdesisyon noon at hindi ako. Mahalaga sa yung kumpanya ng pamilya niyo at ganun din ako. Kung saan makakabuti ang kumpanya, yun ang gagawin ko. Kung kailangan kong pakasalan ng sinumang lalaki para sa business, gagawin ko. Kahit naman hindi ikaw magiging groom ko, magpapakasal pa rin ako dahil alam ko naman na hindi ako ilalagay ng mga magulang ko sa kapahamakan. Wala akong magagawa sa kasunduan ito, kaya huwag ka na sa akin magalit. Alam mo naman siguro kung para saan ang dinner ngayon, hindi ba? Kung hindi ba ako magiging bride mo, papayag ka kaagad sa arranged marriage? Tanong niya naman. Nanatiling salubong ang mga kilay ni Ruel. Sa isang pamilya lang ba talaga manggagaling ang mapapangasawa nilang dalawa? Alam naman na ni Ruel na darating ang araw na ipagkakasundo siya ng mga magulang niya na magpakasal pero hindi niya inaasahan na si Sofia ang magiging bride niya. Hindi ko alam. Masyadong mabilis ang lahat. Wala sa isip kong magpakasal ka agad. Bumalik ka na sa loob dahil aalis na ako. Tinalikuran na ni Ruel si Sofia. Pinipigilan naman ni Sofia ang hindi bumagsak ang mga luha niya. Wala kang magagawa kung hindi ang pumayag sa magiging kasal natin, Ruel. Wala akong pakialam kahit na next year pa tayo ikasal. Hindi ako aatras sa kasal na to, may dinawikan ni Sofia. Magmukha man siyang desperada, pero sisiguraduhin niyang may kakasal sila ni Ruel. Samantala naman binisita ni Carmela ang kanyang ama sa ospital at naabutan niyang wala itong bantay. Kumatok siya sa pintuan nang hindi pa rin siya napapansin ng kanyang ama. Carmela? Come in, ani ng kanyang ama saka nito ibinaba ang binabasa niyang magazine. Isinarado na ni Carmela ang pintuan sa kanya nilapitan ng kanyang ama. Pinagmasdan niya ang katawan nito at napapansin mo talaga ang pagbaba ng timbang niya. Kamusta ang pakiramdam niyo? Tanong niya. Okay naman ako, mabuti at napasyal ka dito. Nilibot ni Carmela ang paningin niya at alam niya na wala talagang kasamang kanyang ama. Nasaan si Tita Shoni o si Sofia? Bakit wala man lang kayo kasama dito? May pinuntahan lang silang dalawa pero babalik din mamaya ang Tita Shoni mo. Sagot ni Marvin. Dalawa na nga sila pero iniwan pa rin nila ito ng mag-isa. Mahalaga pa ba sa pagbabantay sa'yo? Pwede namang isa lang ang umalis at yung isa'y magbantay. Kung pareho naman silang hindi pwede, sana tinawagan na lang nila ako. Paano kung kailangan nyo ng tulong? Ngumiti lang si Marvin, masaya sa pag-aalala sa kanya na anak niya. May telephone naman dito sa gilid ko, anak. Pwede kong tawagin ng nurse kapag may kailangan ako. Napubuntong hininga na lang si Carmela. Saan ba kasi sila nagpunta? Gabi na pero mag-isa ka pa rin kayo dito. May dinner sila kasamang magiging fiancé na kapatid mo. Nagsalubong ang mga kilay ni Carmela. May nahanap na kaagad ang stepmom niya na magiging asawa ni Sofia. Napapailing na lang si Carmela. Siguradong galing na naman sa mayamang pamilya ang napili ng stepmom niya para kay Sofia. Bakit niya ba iniisip yun? Tinignan ni Carmela sa mga mata ang kanyang ama at seryoso tong tinanong. Bakit pinasarado niyo ang kaso ni Mommy na hindi man lang sinasabi sa akin? Tanong niya.
Hindi inaasahan ni Marvin na maalala pa ng anak niyan tungkol sa bagay na yon, ngayong ilang taon nang nakalipas. Para saan pa, napatunayan na nilang aksidente lang ang nangyari. Alam ko naghahanap ka ng taong masisisi sa pagkamatay ng mommy mo, pero kailangan mo nang kalimutan yon. Huwag mo na sanang pagbintangan ng tita Shoni mo. Kung ano man yung nakita mo, it's a part of your hallucinations. Mapait nang umiti si Carmela. Hindi kayo naniniwala sa akin, right? Honest niya. Hindi naman sumagot si Marvin kaya napabuntong hininga na lang si Carmela. Dad, nakikiusap ako sa'yo. Kausapin mo naman si Tita Shoni at sabihin sa kanyang ibalik niya na sa akin ang mga anak ko. Gusto ko na po silang makita. Nakikiusap niyang saad. Naawa naman na si Marvin sa kalagayan ng anak niya. Napakarami na nitong pinagdaanan sa mga nakalipas na taon at wala man lang siyang ginawa kung hindi ang panoorin nitong nahihirapan. Kinaplos ni Marvin ang pisngi ng anak niya sa kanya itong nginitian. Patawarin mo si Daddy anak kung marami akong pagkukulang sa'yo. Hayaan mo, susubukan kong alamin kung saan niya itinatago ang mga anak mo. At kapag may nalaman ako, sasabihin ko kaagad sa'yo. Napangiti naman si Carmela. Akala niya hindi na naman siya tutulungan ng kanyang ama. Magpagaling kayo, Dad. Huwag niyong pababayaan ang sarili niyo at inumin niyo sa tamang oras ang mga gamot niyo. Ani yan ay ikinatango ni Marvin. Ilang minuto lang naman ang lumipas ang dumating na si Shoni. Anong ginagawa mo dito? Tanong kaagad ni Shoni. Tumayo naman na si Carmela dahil aalis na rin siya. Bumisita lang ako saglit. Ngayon nandito ka na at may kasama na si Daddy. Aalis na rin ako. Pagpapaalam niya, ginitian na lang ni Carmela ang kanyang ama saka siya lumabas. Matyaga naman naghintay sa kanya sa parking lot ang driver na inutusan ni Adam para ipag-drive si Carmela. Magawa pa kayang makasama ni Carmela ang kanyang anak? Ano ang gagawin ni Rowel ngayon kay Sofia siya ipinagkasundo ng kanyang mga magulang? Pakasalan kaya niya si Sofia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.